Presidential daughter dapat siya ngayon. Sa halip, siya ngayon ang tagapangalaga sa inyong panonood sa telebisyon at sa sine bilang chairperson ng MTRCB. Ang anak ni FPJ, on her own. Mga kapatid, kilalanin natin ngayong gabi sa Wasak, si Miss Grace Po Liamanzares. Buti chairman, wala masyadong mga daga rito, no? Wala naman. Nagpe-pest control kami regularly. Pero bakit sira-sira na yung mga, nagbabalat na yung mga upuan? Siguro merong isang feel na nanood ng sine at medyo na-involve in silya na lang yung kinamot. Ano ba yung pinakamalala na yung napanood dito? You actually had to stop the tape or the footage sa sobrang shocking niya. Actually, kasi ako hindi talaga ako sumasali para manood. Paminsan-minsan lang. Pag may absent o kaya merong issue. Pero hindi dito yung napanood ko na shocking eh. Yung napanood ko na shocking nasa regular room lang. Pero magandang pelikula. Ito ba yung may batang sumasayaw? Ay, mga bayaw pala. Magandang gabi. Welcome sa isa namang episode ng Wasak. Mga guys, behave tayo ha. Dahil baka hindi umeri ang episode na to. Dahil kasama natin ang nag-iisang chairman ng MTRCB, si Miss Grace Po Liamanzares. Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi, Lord. Alam ko napaka-busy mo at ang dami mong isa-screen, pipirmahan, asikasuhin at maraming salamat sa pag-unlock sa amin. Siyempre, ikaw pa. Pag-usapan natin, na-appoint ka ni Presidente Aquino bilang chair ng MTRCB October of 2010. Correct. Okay, so lagpas isang taon na. Napansin lang namin, of all the MTRCB chairpersons, parang ikaw yung medyo may Teflon-like quality ka na parang dinadaanan ka lang ng kontrobersya at hindi ka nagiging forefront ng kontrobersya. Hindi ka gaya ng ibang mga predecessors. Sana nga magdilang anghel ka. Pero kasi naman, iba naman yung sa amin, isang taon pa lang kami. Yung iba kasi nagtagal ng mga 7 taon. Natural dun sa haba ng panahon na yon. Pero alam mo naman yung ating puso ay malapit talaga sa industriya. So alam ko, meron tayong responsibilidad sa ating mga manonood. Pero naintindihan ko rin ang pangangailangan din ng mga miyembro ng industriya. Kaya pag merong issue, mahalaga sa amin ang nakikipag-usap at nakikipagtulay. Hindi naman kaagad-agad magbibigay ka ng punishment. Kailangan intindihin mo. Ini-enforce mo talaga yung idea ng classification naman, di ba? Na hindi yung censorship, magkaiba yun. At napapansin nga natin sa mga TV shows, bago mo simula ang isang programa, meron parang elevator-like sound na ting-tong. Correct. Ang susunod na programa ay rated PG. Wala namang umaangal so far sa industriya. Well, syempre pagka meron ka namang bagong ruling hindi naman lahat ay sang-ayon dyan. Pero nakita naman nila na ang ating pakay ay para mabigyan ng tamang busina yung mga magulang na ito na yung susunod, no? Kaya nga dapat may music para kahit naghuhugas ng pinggan si inay, ay alam nila yon. Pero ganoon nga, marami nga nagsasabi, ano ba naman, yung mga parents ay nagtatrabaho, hindi naman nababantayan yung mga bata palagi. Totoo rin yon. Pero katulad nga niyan, hindi na naman natin nababantayan yung mga anak natin palagi na nandyan tayo. Kaya sinasabihan natin, don't do drugs, di ba? Huwag kayong magmamanehong lasing. You can only do so much because you're not always there. But at least kinakailangan na mamulat mo sila kung ano ba mga dapat at hindi. Kasi di ba, may habit yung minsan yung ibang mga TV shows, excuse me, na tinutuhog talaga nila. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon na bumitaw yung viewer from the channel. Oo. Kilala niyo po yan, si John Sabayton? Ako hindi, pero mukha naman, parang nakita na ka, pero parang okay itong popcorn. Malinis ba yan? Sorry. So, may argument sila na nasisira daw yung flow. Kasi di ba parang before pa magkaroon ng pagkakataon na ilipat mo sa ibang channel, pinapasok agad nila yung susunod na programa. So, under the new ruling, wala nang ganun ngayon. Small price to pay to be able to empower our parents and also to forewarn the children. Ano yun, Lord, yung magandang boses? Patubay ng... Patubay ng... Boses niyo po yun, ma'am? Hindi. May nagsasabi ka, boses ni Rosie Susan Roses. Sabi nga. Sige nga. Pwede niyong ulitin, ma'am. Parang... Naku, ito talaga ng bola pa. Nandito na. Subukan nga natin ko, boy. Pwede niyong sabihin, ma'am, you have stolen the presidency not once but twice. Pigit tayo. You have stolen the presidency not once but twice! Oh my God, teka muna, masyado yatang emotional yan. Pero ano pa yung mga sinasabi ng mom ko? Bawal ang mahal na gamot. Yung mga nag-endorse ng sabon, meron mga siya. ganyan. At saka, iisa lang ang champion. Di ba? Oo nga, no? Kaboses nyo nga, no? Pero noon, bata pa ako, as in, hindi pa ako teenager noon.
hindi makapag-dubbing si Nora Honor. Alam mo ba ako nag-dub ng isang sequence niya? Sa isang pelikula? pagita. Hindi ko na alam. Hindi naman. I wish. Hindi, pero pinadub ako noon. Hindi ko nga maintindihan bakit Natatandaan niyo naisip pa yung nila. linya na yun? Hindi na. Pero Sobrang- alam ko sa Sampaguita Recording Studio yun. Wow. Kasi I just happened to be there at the time. I don't even know why I was there. Ito pwede mag-stand-in bigote rin kayo. Joaquin Fajardo siguro, no? Dito. Pwede pakito. Ba't hindi, di ba? Pag-uusapan natin mamaya yan. Bago siya napunta dito, anong ginagawa niya? Ang background mo Anong ay background? development studies sa UP Manila. Oo, tapos At Polisay. Polisay sa ibang bansa. Tapos, maaga ako nag-asawa. Pagka-graduate ko ng college, nag-asawa na ako. Tapos yung asawa ko kasi, yung trabaho sa Amerika. So tumira kami doon ng mga 12 years. Anong typical day mo rito, Chairman Grace, MTRC? Depende kasi kung anong schedule. Sa showbiz kasi, mahilig tayo sa last minute. So ang pasok ng mga permits at review madalas sa hapon. Correct. Okay? Tapos makikiusap hanggang extended ng gabi, ganyan-ganyan. So really, the action starts here, the MTRCB, 11 a.m. onwards. Although our employees are here at 7 in the morning. Ngayon, kadalasan, dahil nga sa mga issues at mga, information campaign, kadalasan sa umaga pala nasa telepono na ako kasi mga interview, ganyan. Correct. Usually, ang mga meetings, kanyari scheduled 11 a.m., 10 a.m., tapos sa hapon, doon ang mga release ng permits. Anong pelikula na yung pinaka-controversial na hindi niya pinalabas dito? Meron isang pelikula na nasa appeals committee pa ngayon. Ang title nun, Chassis, na ginawa ni Direk Adolf Alex. So dumaan yun hanggang third review, tapos ngayon nasa appeals committee kasi nga medyo controversial. Although maganda ang pelikula, maganda pagkakagawa, pero Pang festival. hindi siya very pang maramihan. Nakuha mo na yung mga indie cliches, I'm sure, kasi ang daming nagpapa... MTRCB niya, no? Marami. So mga ibang nag-iindi-indihan. O yan. Meron din. Kunwari quality, pero alam mo namang hindi. Gay film mo. Oo, mga Mabenta ganun. yun. Mabenta talaga. Dapat gumawa tayong gay film. Yun nga, oh. Yun ang bumibenta. Ang ganda yung love story natin dalawa, no? Basta maganda yung treatment at saka hindi naman purient interest. Bata pa lamang ako, pangarap ko na mag-drive ng mga truck ng bumbero. Kasi, mahilig ako maglaro ng apoy. Hi, I'm Munggo. And this is the Munggo Experiment. Okay tong truck na to. Pwede siyang magkarwas ng sarili dahil may sarili siyang dalang tubig. Mga bayaw, pwede mong isakay ang mga hipag mo, pinsan mo, lalo na kung chicks mo. Kahit isang buong baryo, pwede rito. Maraming pwedeng mapakinabangan, lalo na yung wangwang nito. Hindi biro ang magdala ng truck na to dahil mga bayani ang nagmamaneho dito. Ang Rosario, pwede ka magdasal kung hindi pumasok ang kambyo nito. Medyo may katigasan lang kasi. Mahirap ipasok ang kambyo. Yeah! Kaso mga bayaw, napakahirap iparada ng truck na to sa garage. Minalit mo bang mag-artista? Kasi maganda naman kayo. Maganda yung kutis. Ay, ano mo, kanina ka pa. Kanina ka pa dun, ah. Pero salamat na lang kasi bibira lang yan. Siyempre, nung bata ko, idol ko yung dad ko. So, kinukulit ko siya na isama ko. So, para tumahimik na ako every now and then. Kasi yung usapan dapat magtapos muna ako. Dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. So, nandun ako sa Durugin si Totoy Bato. Okay. Anak ako ni Paquito Diaz, idol mo. Doon ako nilagay. Meron akong Dugo ng Bayan. Basta marami yon. May mga parang ikaw, pasulpot-sulpot na parang, nandyan pala, ganyan. Pero may speaking lines ka doon sa mga yan. Meron. Matandaan niyo ba, ma'am? Oo. Sige nga, ma'am, bigyan niyo nga. Parang, basta yung dad ko, dun sa Dugo ng Bayan, hinahanap niya si Max Alvarado. Sabi niya, bata, kasi parang batang squatter ako, naka-t-shirt na mahaba. Na-imagine niyo ba yun? Kunyari, ma'am, ako si FDJ. Bata, Oh, yan. nasaan ang iyong... Hindi. Alam mo ba kung nasan si Kikong Tuko? Bata, alam mo ba kung nasaan si Kikong Tuko? Opo. Doon po. Ang hirap Yun na nun. yun.
Akala mo ang dami. Diba? Speaking of which, no, kasi celebrate lang natin ang 7th death anniversary ni The King. Normally, di ba sa pelikula Pilipino, pag may namamatay, nakakalimutan. Ito parang, habang tumatagal, mas na-amplify yung myth eh. May bago ka bang insight about this? Well, siguro na rin, kasi si FPJ, bandang kahulihan ng kanyang buhay. Di ba, sumabak nga siya sa politika. Correct. So, aside from his movies, na obviously, yun ang pinakamalaking contribution niya, he attempted to actually be of service to the people through public service. So, marami mga tao na parang nadududa doon, ano ba yan, ganyan. But actually, his intentions were quite pure. He didn't really enjoy doing that. So, na-elevate yung kanyang relevance, hindi lamang sa art, kundi sa buhay rin. Na parang lahat ng kanyang inarte sa pelikula, na tigatanggol ng naaapi, nagkikipaglaban sa mga, something sa... Nakusog. Hindi. Taliwas sa katotohanan, di ba? Tausog no? Nakaalala ko Kakampi niya ang mga tausog. So, yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan, in-attempt niyang gawin dahil sumabak siya sa politika. Tapos yun nga, nagkaroon ng dayaan, ganyan. So, unresolved. Tsaka, it's high time na ang Pilipino ay i-value rin ang kanilang mga kasama sa sining, katulad sa Amerika na Elvis, di ba? Forever na si Elvis. Palagi nasa top ng charts pag may bagong rendition yung kanyang album. Tapos merong Elvis sighting every now and then. Ibig sabihin, naiiba yung angulo ng appreciation. Kasi maraming misteryo, Chairman Grace, sa buhay ni Elvis. Sa part naman ni FPJ, we've always known FPJ right from the start, parang wala naman mga tinagong sikreto. Pero, tingin ko naman, ang insight ko naman dito, hindi tayo nagkaroon, yung taong bayan, ng pagkakataon na makita siya na puti yung buhok, nasa wheelchair, nakabaston. Nagpapasalamat din yung nanay ko na hindi naman niya dinaanan na yun. Alam ko may kasabihan, there are no ifs in history. Pero ano kaya nangyari kung naging presidente si FPJ? Sobra ho ang ginagawa niyo at sumusobra na at tumataba ang aking puso. Bilang anak niya, at dahil kilala ko yung kanyang pagkatao, alam ko talaga paramount sa kanya yung sincerity at saka yung honesty. Ngayon, totoo rin naman na you have to be pragmatic. Minsan, hindi mo rin alam yung mga nakapaligid sa'yo. Pero definitely, I'm sure, he would have been really accountable to the people. Alam ko, talagang paramount sa kanyang concern na magkaroon ng classroom talaga Dahil sabi niya, kulang talaga yon. Tapos alam ko na ang healthcare, napaka-importante sa kanya. Kasi lahat ng mga lumalapit sa kanya, nang humihingi ng pangtustos sa hospital, o kaya alam niya talaga yon. Sana po, balang araw, makakagantiin ako sa inyo. Sometimes you ask yourself, are good intentions enough? Diba? That's why for people who really knew him and who knew his integrity, it would have been like some sort of a utopia. Diba? But then it will never be. But our president now, President Noynoy, in due fairness to him, I really think that his sincere intention, diba, to rid the country of corruption, of course it's a struggle for him. Pero, ayun na nga, that's why it's important to have good people around you also. Ma'am, kung si FPJ Senior merong ribulto sa UP, si FPJ Junior ba, may balak ba kayo malagyan din ng Alam mo, isa pa yan kasi na parang myth, no? Supposedly si Fernando Poe Sr. ang model, pero actually hindi naman Talaga? Well, yun ang standard knowledge. Fernando Poe Sr. was a star athlete in UP. He was a swimmer. He was a dentistry and chemistry student. Hindi siya yon, pero nagmo-model-model din siya sa mga College of Fine Arts. So, yan. Parang legend lang pala yun. Di ba yung basic dynamics sa mga magulang at anak is minsan nagre-rebelde yung anak doon sa ginagawa ng parents niya. Parang sa kaso mo ba, you've always been a fan through and through? I've been a fan and I wanted to be in showbiz. Pero yun nga, nung nalaman ko na, nung nagkamalay na ako, high school na ako, parang sabi ko, Diyos me, papasok ako sa showbiz, ikukumpira ako dito sa dalawang to. Parang it's so hard to be compared to them. My dad, larger than life for most people, and then my mom, so fair, so beautiful. Sabi ko, I have to have a different career track. But maybe because I'm so used to dealing with people and whatever, I really wanted public service. I mean, that's why I took poli-sci. Fortunately or unfortunately, I had a quiet life in the States, so it didn't really push through that way. But when I was in college, I was in the student council of UP. So medyo kind of active, pero iba. Hindi talaga showbiz, pero di ba ngayon they're saying showbiz and politics merges in a lot of situations. So, yun. Hindi ka
nagkaroon ng rebellious phase. Nagkaroon. At sa anong paraan mo minanifest yun? Bukod sa pagpapakasal ng maaga. Oo. Joke lang. Pero maaga in the sense na, guys, 22 naman ako noon. Hindi naman ako... Hindi na maaga yun. Tinapos ko talaga yung college ko, ha? I mean, I kept my word for my dad, but he wanted me to have a career before I got married. Siguro yung rebelde ko, silent rebellion. Kaya nga ako humingi ng pagkakataon na makapag-aral sa ibang bansa. Kasi nga, di ba, dito, sa bawat galaw mo, ayoko namang pahiyain yung mga magulang ko. Kasi sila nga, ingat na pangalagaan ang pangalan nila. May nandigaw ba sa inyo, ma'am, showbiz, Oo nga. Wala naman. Takot Ibang lang ibang standard sa mga showbiz, syempre, gaganda ng mga girls dyan. Just Tony, hindi nandigaw sa'yo. Just Tony Alarcon. Nakita niyo na si Gistoni Alarcon in person. Oo naman. Grabe, ang gwapo niya. Gwapo nun. At saka ang tangkad niya, Tsaka ang bango niya. Nanonood ba kayo ng action film nun mismo? Yung shooting mismo, nanonood kayo? Oo. Nanonood Di ba ako. nakaka-trauma? Barilan, duguan, magano'n. Di ba nakaka... Well, kasi yung mga napanood kong eksena, hindi naman masyado pag nandun ka, paputol-putol. Ang nakakatroma pag napapanood mo in the full screen. Like, for example, Totoy Bato, binubugbog si FPJ, duguan, naka-alsa na yung mata, di ba? Siyempre, bata pa ako na. Sabi, pinapanood ko, medyo ano. Yun nga, kaya alam ko ang importansya ng freedom of expression ng mga direktor. Pero alam ko rin ang feeling ng mga bata na hindi talaga dapat nanonood minsan, no? Kaya, pakiusap ko rin sa mga producer, huwag silang magagalit or mapipikon kung ang classification namin minsan ay R13 or R18 kasi nga, pwede naman ninyo ipalabas yung gusto nyo. Kaya lang, let's be responsible rin na yung mga bata ay hindi naman madamay. Oh. Kasi isama mo. Ay, nako, problema na naman siguro sa misis yun. Dahil ba yan sa Facebook o sa Twitter? Lahat yata yan. Pero balita ko, wala na raw Facebook yun. Pero ba't ganun pa rin? Sira talaga ng buhay yan eh. Ay, nako. Oy! Pala yung mga bayaw natin. Mga bayaw, welcome na naman sa isang edisyon ng... Pwe! Pulutang Wasak Espesyal. At ngayong gabi, tuturuan namin kayo gumawa ng isang napaka-healthy at napakadaling gawin na pulutan. Ito ang ating seafood curry na tinatawag. Pero ang tanong, ano kaya gagawin to? Wala yung kasama ko si Jun sabay ito. Kaya, ikaw, Pogi, halika. Pogi, nagluluto ka naman, di ba? Opo. Ikaw ba mahilig ka sa seafood? Hindi masyado. Hindi masyado? Sige, tulungan mo magluto Seafood curry. Simulan natin. Ang kailangan natin, mga bayaw, ay unang-una, pusit. Tahong. Hipon, tinanggalan natin ng balat. Ang pinakamasarap na parte ng hipon ay ang ulo. So, huwag natin tapon yung ulo ng hipon dahil may gagawin tayo dyan mamaya mga bayaw. Bell pepper, mayroon tayong gata, tubig, curry powder, luya, mantika, paminta, asin, bawang at sibuyas. Ngayon, mga bayaw, sisimulan na natin to. Ang una natin gagawin, Pogi, ipaiinitin lang muna natin yung mantika. Unahin natin yung sibuyas. Pusin natin luya. Pag medyo namula na ng konti yung sibuyas, so natin halo yung bawang kasi madali maluto ang bawang. Hulog natin itong tahong. Ayan, Ay, ang sarap ng kahong. Sariwang-sariwa pa, di ba? Hulog na natin itong hipon. Ayan, season as we go, konting asin. Ayan. Bakit hindi pa natin hinahalo ang pusit? Mabilis na maluto eh. Oo. Ngayon, paabot nung ating tubig muna. Ay, sarap po. Konting-konting tubig lang. Pogi, medyo halu-haluin mo muna ng konti yan. Ito na yan. So, halo na lang natin to. Yan, Yan ang sinasabi ko. Lagyan natin konting-konting paminta. Kita natin, naluluto na yung medyo bumubuka-buka siya na siyang konti. Konting-konting patis. May sakit ba kayo sa bato? Damihan natin. Batugan. Batugan. Batugan kami. Habang mainit na, may gagawin tayo dito sa ulo ng hipon. Kukuha tayo ng itong sabaw. Higin natin dito. Kasi sayang yung ulo ng hipon eh. Pogi, durug-durugin mo nga. Talagang pigiain mo. Andyan yung lasa ng hipon eh. Iyan. Sinasabi ko dyan. Okay. Ngayon, iuulog natin tan. Saan? Sa layan? Yan, Pogi. Yan, Pogi. Yan sinasabi ko. Yan ang pampalasa dyan. Pwede na natin ihalo ang ating curry powder. Siguro alalay lang tayo ng konti. Ano yan, Bango, no? Akin yung bell pepper. Yan, Sarap nito. Grabe. Okay ba, Pogi? Naamoy Okay mo? po. Sarap. Naamoy ko yung hipon, Oo. May natin sabay, Pogi. Daming suwabe. Sarap. Ngayon, malapit nang maluto to, tsaka natin iuhulog yung ating pusit. Ayan, Oh. Yan ang pinakamasarap dyan, Dito ka sa pusit, Habang pinapalamig natin, dyan ngayon, dahan-dahang naluluto yung ating pusit, mga bayaw. Nakapitin to,
Yan ang sinasabi ko, mga bayaw. Oh. Sarap nito. Kita mo naman, mga bayaw, yung kulay pa lang. Talagang piyestang-piyesta na. Seafood curry special. Di ba? Malambot ang pusit. Sarap. At ito mga bayaw, ang ating espesyal na potahe dito sa Huwe! Pulutang wasak espesyal. Subukan mo ngayon. Yan. Yung isa bigyan mo ng ipon. Ito. Ayan ang mga patay ko. Sarap. Ano yung mga bagay na hindi ginawa ni FPJ? Alam ko, narinig ko na siyang kumanta. Ilang beses na kumakanta yun. Pero sumayaw ba siya ever? Konting sayaw. I mean, hindi todo bigay, no? Sumayaw sila ni Erap sa Tatak ng Tondo. Di ba, nagtango silang dalawa doon. In the guise of being laseng, di ba? He's never played the gay role, si FPJ, of course. No. But, Nahinisip ko na baka meron. no, he's never, but I think meron siyang disguise yata na, I'm not sure. Pero alam mo yung dad ko, very respectful sa mga gays. Yung kanyang magagaling na writer, like for example, Pablo Gomez. Meron silang location shoot dati. Pablo, sa harapan ng dad ko, talagang, ano siya, formal. Hindi siya maamin. One time, sa mga cottage, my dad had to get a copy of a script right away. So, pumunta lang siya doon at siyang kumatok. Pagbukas daw ni Pablo, naka-duster. Ay! Okay. So, siya na siya kasi yung dad ko yung nandun. My dad didn't say... Ano ibig sabihin ito? Hindi, wala, di ba? Parang wala lang, deadmahan. Tapos the next day, na-touch si Pablo dahil nagpabili ng dad ko dun sa province na yun ng mga duster at binigay sa kanya. So, ang sabi ni Pablo Gomez, alam mo, ang trato sa amin ni FPJ ay parang mga dalaga rin. Sa tingin mo, babalik pa yung action? I think babalik. Of course. I mean, di ba? Asyong salongga ngayon. Oo, maganda. Maganda yung pagkagawa ng action salong. Panood ko yung MTV tsaka yung trailer. Mukhang ganda ng editing, ibang klase. Sino mas magandang bigote sa kanila ni George Estregan Jr.? Parang si George, no? Siyempre yun, dahil tol, nag-prepare naman yata siya. Ikaw naman, pasulpot-sulpot ka lang. Okay na yan for your role. Pero personally, anong mga klaseng films ang mga gusto mo? Ako personally gusto ko action films. Really? Oo, talagang, I guess kasi nga yun ang kinalakihan ko, di ba? Ano itong mga recent action titles na napanood? Ay, gusto ko yung Mission Impossible. Kakapanood ko lang. Ganda. I think it's the best among the series. Yeah. Matanda na si Tom Cruise, ha? But because I think he's a Scientologist, hindi siya nagpapa-botox or whatever, okay. Gracefully na to. Oo naman. Oo, mas may credibility nga yung role. Pero kitang-kita yung mga wrinkles siya. Ay, masasabi mo na he aged already. Mabalik tayo sa MTRCB. Okay. Naalala ko ba yung lumang MTRCB doon sa A. Rodriguez? Oo nga daw. Mga pelikula na nakakalat doon. Dito, saan napupunta yung mga pelikula na? Hindi kasi kami, ayaw namin na wala kaming capability for archiving. Dahil yun ay Philippine National Archive. At saka ayaw namin masabi na may na-pirate dito. Kaya pagkatapos ng rep ipalabas, tatangayin na nila yung film. Speaking of archiving, sinasabi nila, isa daw sa mga pinakamagandang archive sa Pilipinas ay FPJ Archives. May matandang archivist daw talaga ron who really knows each and every title. Mga 80 years old na ba yun? Oo. Pero kukwento ko to sa ating mga manonood para ma-inspire naman sila. Yes, totoo, advance yung aming archiving kasi marami kami nasalba. Pero hindi naman ganun ka-high-tech, no? Ang pinakamagandang ay ABS, no? Pero nag-umpisa si FPJ noon sa isang kwarto lang sa bahay niya sa Antipolo. May aircon. Pero 24 hours yon. Tapos wala namang dehumidifier noon. So ang ginagamit niya, imbis na silica gel or dehumidifier, uling. Pinapalitan yun weekly. Sako-sako ng uling. Tapos hanggang sa nag-graduate na ngayon, nasa studio na, meron na tayong dehumidifier, may silica, meron ng temperature gauge. So, si FPJ, I would safely say, isa siya sa pinakamaraming na-save na mga pelikula. At kasama dyan ay si Mang Rene Esteva na tumulong sa kanya. Mang Rene is about 80 plus years old. Siyempre ngayon, kinocomputerize natin lahat ng data ng pelikula, pati yung credits, kung sino yung director, sino yung mga artista. Pero minsan, tatawag ako, Mang Rene, ano nga yung pelikula ni Papa na may dialogue na marami ka pang bigas na kakainin, for example. No? Si Mang Rene titingin sa nag-iisip. Sasabihin ng anak ni Mang Rene, sandali lang, nagda-download pa si Papa. Siya yung aming database. Kaya laking pasasalamat. So, habang nandyan at malakas si Mang Rene,
kasama nung anak niya at yung isa naming galing pa sa isang library, talagang ina-archive lahat ng mga knowledge niya. Sinasabi nila in general, ang mga Pinoys, walang archival sense. It's a very Western concept actually, yung pagtago. Ang galing ng mga Amerikano sa ganito. Ibang klase. Minsan yung mga Aleman, mas kompleto pa sa atin ang ano. Kaya sinasabi nila in that sense, si Rizal, parang hindi typical Pinoy. Kasi marunong magtago, may sense of posterity si Rizal, sinasabi nila. Na alam, well, conscious siya na magiging historical figure siguro siya. Kasi I think, if I may butt in, but I think talagang national pride is important. If you believe in your country, di ba, you'd like to preserve its history. So I think that nation-building national pride is so important. And I think that we can gain that by watching all of these movies that were done in the past. Parang, wow, ang galing pala nila noon pa. I mean, Fernando Poe Sr. had a movie na underwater scene during that time. Makita mo ang salita nila doon, may subtitles, like tausog. Even before Brillante Mendoza, who uses Kapampangan, that time, ginagamit na nila yung salita sa Mindanao. So, really, we're very advanced. If we can just preserve that, so that we can instill national pride in our children. Memory. Importante yung memory. Plano ba kayo ipalabas yung minsan parang isang gabi lang, kunyari sa isang sinihan, na mapanood man lang ng mga kabataan, mga ano? Meron tayo, minsan may nagre-request, like nagkaroon ng isang event, no? Yung mga Muslims na kapatid natin. Pinapalabas naman natin. Mabalik tayo sa MTRCB, binalik sa MTRCB, no? From the sublime to the mundane, as it were. Potentially nakikita mong magiging source ng problema ng mga bagong formats ng shows. Kunyari, yung cable, isa na yan, may mga, sabi mo na, nasya ka kasi may mga Mexican telenovela, may mga pumping scene. Naalala mo yun? Iba rin ang memory mo. Nagda-download ako ngayon. Oo, Tapos, galing. mga reality shows, Oo. na parang beamed directly kasi na wala naman tayong hawak. How do we handle that? Yun nga, sabi ko, it's a question of they're respecting our sovereignty. Ganito yan. So, nung pumasok tayo, nalaman natin na walang uniform advisory. Tapos ang cable, parang exempted. Di ba? Kasi ang sagot nila doon is kasi pag pinapadala yung material dito, naka-beam na doon, whatever, wala na tayong magawa. Sabi ko, teka muna. Tayo, 6th most populous country in the world, Tapos we have about 90 million people. Kung ginagalang nila ang mga batas ng Malaysia at Singapore na mas stricto pa kaysa dito, ba't hindi nila pwede mag-comply dito? So, ganito. Salamat na lang sa mga ibang cable owners natin. Next year, magkakaroon na rin ng advisory. Magkakaroon na rin sila doon. Tapos, yung mga ibang mga banyaga, maglalabas na rin kami ng memo na konti namang paggalang, no? Compliance kailangan. Dahil hindi naman dito ang mga nanonood, yung mga anak ninyo, mga anak namin ang nanonood dito. Bigyan lang ng tamang warning. Ito na ang top 5 fearless predictions at wishes para sa parating na Year of the Dragon. Sa number 5, mas maraming magyoyosi sa Year of the Dragon. Idol dapat natin ang presidente. Bakit maraming magyoyosi? Dragon, usok, yosi. Gets mo? Corny, no? Sa number 4, hindi matutuloy ang prediksyong end of the world sa taong 2012, ang Year of the Dragon. Pero wish ko, mag-end na ang mga hidwaan sa world tulad ng sa Malacanang at Korte Suprema at sa pagitan ni na Annabel Rama at Nadia Montenegro. Pero yung kay Casey at Piolo, mukhang malabo na yan, tol. Sorry. Sa number 3, may mamamatay na artista at mag-iwalay na showbiz couple sa Year of the Dragon. Bakit wala? Ganon. Yan. Para napilitan ka lang, doon ka na nga. At wish ko lang, sana, tigilan na ang mga hulang tulad nito, taon-taon na lang. Sa number 2, mananalo si Manny Pacquiao laban kay Floyd Mayweather Jr. ngayong Year of the Dragon.
Pero sana lumaya muna si Pretty Boy. At sana wag makipaggulpihan sa loob ng kulungan. Kundi baka Pacquiao Marquez Part 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 na naman ang makikita natin. At sa number 1. Uunlad ang ating ekonomiya sa Year of the Dragon. Mas marami ang magkakatrabaho at gaganda ang buhay ng marami nating kababayan. Huwag lang mapapraning si Madam Auring. Ano yung plano ng MTRCB, ma'am? Next year? Magkakaroon ng SPG, di ba? Oo. Strong Parental Guidance. Strong parental guidance after 9 p.m. Tama ba? Actually, ganito. With due respect to our producers kasi na parang sinasabi nila, masyadong limiting yung time, no? Basta lang, may SPG na normally we would suggest na ipalabas after sa gabi. Hindi ba potentially, I think, may ibang mga religious shows sa akin. Alam ko may freedom of speech, freedom of expression, pero minsan inciting to sedition na minsan. At parang... Baka nagmumura nauna pa noon. Ay, may issue yon. Tapos na, I mean, medyo pinag-aawayan yon. Gaano po tayo ka-lenient pa rin in terms of mga cuss words? Kunyari, hindi ko pa pwede sabihin yung word na to. Ha? Binleave ko kunyari. Ikaw, Jun, ano yung mga word na hindi pwede sabihin kaya sa ano? Yung palakasipiolo, pwede yun. Alan? Palakasipiolo. Palakasipiolo. Kasi pag binleave mo, pag mukha mo, Palaka. Na ganito yan. Basta may sexual overtones, hindi pwede. Alam mo sinabi sa Amerika, isang Supreme Court judge, sabi niya, you know it's indecent when you see it. It's very hard sometimes to define it. You want to You want to. You try as much as possible to define it. But you'll know when it's malicious. So that's why it's not a perfect science. We have a board composed of 30 individuals from different sectors to balance nga opinions. Yung sinabi ni Casey Concepcion, yung confession na, hindi ba parang malicious yun? Well, of course it implies a lot of things. But it's not literal enough na the young children naman won't be able to Ano kaya yun? Bag? Sapatos? Hinahanap ng isang... Oo nga, pwede mo rin naman sabihin na gano'n, di ba? So, yan. News and Public Affairs programs, hanggang ngayon, medyo thin line kasi News and Public Affairs, kinaklasify yun. Pero yung straight news, hindi. Diba? Well, paano pag straight news? Like TV Patrol, kunyari. O kaya 24 or Action. Sa pool. Sa pool may mga segments kayo na kinaklasify pa rin. Hinihikayat natin ang mga nagbo-broadcast ng news na kahit na hindi sila kasama sa classification, pag mga duguan naman, huwag nang ipalabas. Okay, kasi ganito the news is to impart the truth, right? Will it take away from the truth to dwell on something so morbid? No. For example, during the time of Ninoy Aquino, na duguan siya pinakita. Kasi may social relevance yun. It's to awaken people. Pero how about the guy riding his motorcycle in EDSA? Sumalpok, lasing. lasing. Ano ba talaga yung intent para ipakita yung ganong klaseng kaduguan? So sinasabi namin, aside from warning, please naman, huwag na ninyong ipakita. And the grief, let's not dwell on it so much. Alam na natin na malungkot. Yung Japan. Ibang klaseng dignity. Wala kang makikita. Hindi ba natin sinasabi mong ipakita, pero grabe, it has to do a lot with our national pride, not to dwell too much on the morbid and the negative, especially if it's not taking away naman from the truth. At hindi nila pinapakita yung mga bangkay. Oo, wag naman. Unlike ngayon, parang diba? medyo daming bangkay sa balita ngayon. Pero tama ka dyan. Diba? Parang yung national pride din sisimula sa ano pa yung hindi namin alam sa isang Grace po, ma'am? Baka pwede kayong mag-share. Mas mabuti na lang din nyo alam. May Kelly kay FPJ, di ba? Oo, Kelly. K-E-L-L-E-Y. Sa pangalan niya. Oo. So in theory, may Grace Kelly ka. Alam mo ba? Talaga. Nakakatawa. Siyempre, it takes someone like you to deduce this, right? But at one time, nung nag-iikot kami sa Laguna, kasama ko si Governor E.R. Ba naman, mga pinagsasabi doon. Kasama natin si Grace Kelly po. Sabi ko, Gov, ano ba yan? Di ba? Oh, Kelly yung dad mo, tapos Grace ka, di po.
Si FPJ ba nakita mo na sobrang warat na warat siya sa beer? Well, I wouldn't use that term. Sorry I would sa say warat. na Masaya, sumobrang saya. masaya siya sa consumed by it. But he's always someone responsible about it. Pero syempre, hindi naman tinatago talagang... Sila Paquito, nakita mo na rin na naging sobrang masaya. Oo, alam mo, ang masaya nito, kasama ko si FPJ, si Erap, ganyan. Pag may party wedding, hindi nila type yung umupo sa mga presidential table. Ang type nila, pumunta sa likod, kung saan nag-iihaw ng baka, at dala nila, nakataksido sila, pero doon sila kumuputut ng ano. Yun yung mga nakagisnan ko. Naniniwala ka ba, Miss Grace, na ang tunay na lalaki, walang abs? Ang tunay na lalaki, hindi naman nangangailangan ng napakasiksik na abs. Wala kang naaalala na isang eksena ni FPJ na nagpakita siya na may pandesal siya. Minsan may hubad. Pero hindi yung talagang parang may mga... Yung mga ngayon na ano, may basta mga ito, pandesal. ang tunay na lalaki ay disiplinado. Okay? Hindi naman kailangan may abs, pero naniniwala ko na hindi dapat malaki yung tiyan. Kasi it takes control eh. Diba? To be able to maintain your weight. At ang tunay na lalaki ay hindi vain. Parang in short, you believe in being well-groomed, but you're not consumed by that. So, discipline and not vanity. Yun ang naniniwala Ako ko. sa vanity pero yung discipline parang daw pumasok. Oo, mahirap yan. Kaya yung popcorn. Butter pa pala to, tol. Ba't ito pa kinuha mo? Last question na lang, Miss Grace. May mga anak kang bata pa. May isang incident ba na parang umuwi ka ng bahay, alam mo may napanood siya sa TV, and you felt guilty about it? Actually, sa TV hindi masyado, no? Kasi okay naman. Ang mahirap yung nakakalusot sa internet. Yun yung pinaka, ano. I mean, wala na yan sa aming... Hindi, wala na yan sa purview namin or sa mandate namin. Pero more than what they see on TV is what they see online. There was one na pinakita sa akin sa YouTube or whatever. Tawang-tawa sila. I don't wanna repeat it anymore. Pero... medyo nagulat ako doon. Parang, oh my God, diba? Hindi mo naman mababantayan. Kaya I can relate to parents na parang, oh my God, you know, you can't be with your kids all the time. So walang sakop yung MTRC? Wala. And ayokong isakop yun. Mahirap talaga when you regulate a new frontier, no? Parang, this is the internet. Hindi ako magmamagaling. Kasi I also believe in a certain amount of freedom. And para pasukin namin yan, my God. Saan ka magsisimula? Saan ka magsisimula? Tapos talagang, it's very difficult. But that's why self-regulation is so important. Correct. Dapat talagang disiplina nagmumula sa sarili. Tama yan. Ay, mga tol, maraming salamat po. Chairman Grace po Limanzares sa pagsama sa atin ngayong gabi. Thank you, Miss Grace. Thank you too, Lord. A pleasure. Thank you. Thank you, ma'am. And you too. Ano ang problema mo? Masisiraan ako ng ulo, Lord eh. Paano ka hindi masisiraan ng ulo? Ang dami mong babae. Mas naman yung babae ko sa buhay ko, Lord. Sino? Oo. Dapat ka mag-relax. Dapat isang swabing inumin ang kailangan mo. Hoy, mga kapatid, welcome po sa isang edisyon na naman ng Tamang Toma. Nasisira ulo mo. Itong drink na to, tinatawag na Sira Ulo. Sira ulo? At para ituro sa atin yan, tatawagin natin, may friend tayo. Gwapang-gwapo, machong-macho. Si Rod ng Insomnia Bar. Rod, kumusta ka na? Rod, Mabuti ho. Rod, si Jun. Nasisira na raw ulo niya. Hi, Rod. Ano bang... Bang sa atin. Okay, ganda ng katawan natin, Rod ah. Rod. Rod, ano gagawin natin yan? Nasisira na ang ulo mo, so kailangan nating ng masarap-sarap na inumin. Masarap na inumin. Bakit ba tinawag na sira ulo tong drink? Dahil pagkatapos mong inumin tong alak na to, masisira na ang ulo mo. Wow. Ganon, sige. Nang tuluyan. Sampulan mo gawin na natin yan. Tama na yung paano makakapag-mix yan? Okay. Paghahanda muna tayo ng martini glass. Martini glass. Ito yun mga kapatid, martini glass, mga bayaw. Yan. Di ba pang wine yan? Di ba ganito yung sa wine? Yan yung ginaan ni James Bond. Iba yan. Iba to. Ito ang Yan ang wine glass. Wine glass. Wine glass. Magkaroon ka ng kultura dapat sa katawan. Wine glass, Yan mga ang bayaw. wine glass. kaluwa. Kaluwa. Hindi ba parang pareho lang to? Parang coffee liqueur? Ang ganon? Oo, pareho lang yan, pero magkaiba siya ng, ito, kakao. Kakao. Madre de cacao. Ito ano naman to? Ang cream de mente. Cream de mente. Creme de menthe. So anong una natin gagawin? Paano natin gagawin ngayon yan, Rod? So, kailangan natin ng half ounce ng kaluwa. Half ounce sa kaluwa. Ito,
Ang sunod, kailangan nating i-layer itong Baileys. So dapat may layer pa. Paano? Ganun. Ang tagal mo na ba ginagawa to, Rod? Mga 5 taon na ho. Oh, 5 taon na. Ito yung may nakakainom ba doon, nakikita ko ng sira ulo nila. Malamang kung gusto nyo hong lasingin yung kasama nyo, ito hong dapat nyo ipainom. So pwede yan sa chicks na ayaw sa'yo. Pwede ho. Tapos pagkatapos sa inumin yan, magiging kayo na, ganun. Napansin ko, ang ganda ng katawan ni Rod, no? Oo. Nagbubuhat ka ba o ano? Nagbubuhat naman ho. Mga bigas, gano'n? Bigas. Oo, bigas, kamatis. Kamatis, gano'n, no? Mukhang si Rod may abs eh. May abs. Hubad tayo. Yan. Sige, taas mo lang yung kamay mo. Yan. Ako maghuhubad sa'yo. Okay, patay lang ha, Rod, ha? Palakpakan natin ang katawan ni Rod. Okay. Natin ang katawan ni Rod. Okay, ngayon, Rod, ano yung pwede natin gawin ngayon, Rod? Separate wine glass. Ito yung tinatawag nating sambuka. Sambuka. Akala ko ba wine glass yan? Sambuka, mga kapatid. Pero pwede ho natin siya gamitin sa mga flaming drinks. Kailangan nating iswill para mas madali siyang umapoy. So, Sa labas muna. Parang shabu ah. Ayun, maapoy na. Nakpakan. Ikaw ba, Rod, mahilig ka maglaro ng apoy? kadalasan po. Kadalasan na pa. So, kailangan natin siyang ibuyan. Oo, matindi. Lumilipat yung apoy doon, no? Matindi yan, ha? So, habang binabagsak ho natin itong apoy na to, iniinom nyo na siya. Ganun? Mabango ba yan, Rod? Kasi bango mo ba yan? Ha? Mabango ho. Oo nga, bango nga. Bagong ligo. Ngayon, sige, tikman natin. Tikman mo, John. Ikaw yung nasisira yung ulo. Ang sarap. Parang milkshake. Parang milkshake. Parang milkshake, ano? Oo, na cup syrup. Parang lumuluwag yung paghinga ko. Pwede mo parang handapan yan? Matindi 120 naman yung sukat. Pwede ho. Pwede. Oo, ayan mga bayaw, ha? Ito, ang tinatawag nating siraulo, courtesy of Rod ng Insomnia Bar dito lang po sa Malate. Nasubukan mo na ba, Rod, na ininom na yung sambuka habang umaapoy pa? Oo, naranasan ko na ho. Kamusta naman? Ako hindi pwede dyan. Masusunog yung bigote Bigote mo. mo. Kailangan lang ho natin siyang gamitin ng straw. Otherwise, Masusunog ho yung labi natin. tandaan lang po, ang alak nilalagay sa tiyan at hindi po sa isipan. Ulit-ulit, maraming salamat, Rod. Okay, Rod. Jun, sana medyo ng iyong siraan ng bait. Okay. Oh. Ito lang po yan sa tamang toma. Ngayon, pusin natin. Tara, ubusin natin, Rod. What's up, everybody? What's up, everybody?